Tapos ito, malayong probinsya na naghihikahos ng probinsyang to. Ang pangunahing produkto nito, bigas. Bigas na scarce sa atin o merong scarcity or may kakulangan. Therefore, yung probinsya nito, hindi yan ganun kayaman. Tapos sisilipin yung expenditures niya. Kayo nga nag-spend kayo ng bonggang-bongga sa mga EDCA. Oo, di ba? Tapos si Mamba, gaganyan ninyo. Sino pa? O kaya wala nang magsasalita. Wala nang tao na mabatikos. Kami na lang siguro. At saka unti-unti, pabago na pa kami ng pabango ng topic. Kasi nakita namin na instead yung gobyerno gawin nila yung tama, yung mga sumisita sa kanila pinatatahimik nila. Kung gano'n ang labanan, ano pang nitong ginagawa natin? Ano pang silbi na itong ginagawa natin? 'Di ba? Matapang naman tayo, ang Banateros talagang matapang 'yan. Kaya lang sino poprotekta sa atin? Mag-like nga lang, di nyo pa magawa. 'Di ba? So yun ang problema, mas madami pa po diyan na sobra-sobra kung gumasta. Oo, kayo nga yung presidente nga natin pupunta ng ibang bansa, ang daming kasama. Punong-puno yung eroplano. Kaya medyo eto na, this is the legacy. Ito na talaga yung kumbaga nasa DNA na talaga ng pamamahala ng isang Marcos yung ganito. Maaring si Bongbong Marcos ay wala namang utos na kanain lahat. Kasi si Marcos, nakausap namin yung isa sa malapit sa kanya nun. Na sinibak na nila. Ang sabi niya sa amin ay si Marcos is hindi siya pikon. Si Marcos, wala siyang pakialam kasi bata pa sila, binabatikos na sila. Hanggang sa ngayon nagsitanda sila, binabatikos pa rin sila. Ngayon pa ba siya mapipikon? Nakuha niya na yung gusto niya, yung pangarap niyang posisyon? Hindi na kumbaga immune na yan. Kumbaga, yung mga pangbabash sa kanya dati, he used it as a cloak. Ibig sabihin, isinuot niya na lahat ng mga hashtags sa buhay niya. Sinuot niya na yun, kumbaga nakatatak na yun sa puso't isip niya. Therefore, si Marcos, si Bongbong Marcos, hindi siya mapipikon, araw-arawin mo siyang batikusin because buong buhay nila binabatikos na yung mga yan. Ang problema, yung mga nakapalibot daw sa kanya, bukod sa puro pikon, yung mga nakapalibot daw sa kanya, puro pabida. Puro pabida in a sense na hindi naman sila inuutusan, pero parang proactively ginagawa nila itong mga bagay na ito para magpabango sa presidente at sabihin na, yung bumabatikos sa'yo pinatahimik ko na. Kahit di naman nag-uutos yung tao dahil parang nga sa kanya, wala akong pakialam dyan. Wala nga akong pakialam sa mga mahihirap kahit magutom yung mga yan. Diyan pa kaya sa mga basher? Alam mo, para mawalan ka ng basher, huwag ka mag-social media. Hindi ba? Katulad niyan, si Maharlika. Anong nangyari? Nasa Amerika. Nasa Amerika si Maharlika pero may warrant pa rin sa Pilipinas. Sabi yung kay Mamba, pera daw ng probinsya ginagamit sa kampanya niya. Yung tao niya sa Kapitolyo di makasagot ng tama sa Congress hearing. Yun nga sinasabi ko sa inyo, lahat naman yan corrupt. Lahat naman yan may tinatago. Wala namang malinis sa mga yan Pero ang punto, bakit siya? Ang dami naman dyan. Okay lang. Sige, lahat ng mga gobernador sa buong Pilipinas, imbestigahan natin. Pati yung mga sarili natin, mantakin mo, ang mag-iimbestiga ng korupsyon, inaakusahan din ng mga korap. Hindi ba? Kaya sabi mo, ano sabi ni nung nag-comment ni Junebag na hindi ba? Kaya medyo eto na, this is the legacy. Ito na talaga. Hindi ba? Katulad niyan, si Maharlika. Anong nangyari? Nasa Amerika. Nasa Amerika si Maharlika pero may warrant pa rin sa Pilipinas. Saan ka naman? Sabi nga ni auto-detailing, umay na yan sa batikos. Kumbaga, inaalmusal niyan araw-araw. Di ba nga, kaya nga tuwan-tuwa ako dun sa picture nila ni Inday Sara nag-ano siya, nagtawag diyan.
Nagpipintura siya ng upuan nung estudyante ng brigada eskwela. Sabi ni Inday Sara sa kanya, uy, manipis pa. Nakikita pa yung pagmumura sa iyo ng estudyante. Kaya sabi mo, ano sabi ni nung nag-comment ni Junebag na ginagamit yung pera sa pangangampanya. Ano ba sa tingin niyo ginagawa ng Makati ngayon? Ano ba sa tingin niyo ginagawa ni Abby Binay? Di ba hindi na palit-palitan ng Binay? Tanungin mo, so yung mga taga Makati, sino nagbigay sa kanila ng bag? Pag tinanong ng mga bag, mga sapatos, sino nagbigay sa kanila? Ang sasagutin nila, mga Binay. Hindi po. Gobyerno nagbigay sa inyo niyan, yung gobyerno ng Makati. Makati as a whole. Pero the fact na yung mga pinamimigay nilang gamit, may mga initials nila, yan na yun. Yan na yung ginagamit nila para makapag-vote buying. Yan na yun. Kasi nga, hindi na sila kayang bitawan ng tao dahil feeling ng tao, mga Binay lang yung kayang magbigay ng ganyan. Nakikita nyo yan ngayon sa Taguig, di ba? O sa Taguig, ano nangyayari? Galit yung mga tao doon kasi daw hindi kayang ibigay ng Cayetano yung binibigay ng Binay. So feeling nila, pag tumakbo si Binay doon at nanalo, makukuha pa rin nila yung parehas na ginhawa. You have to understand, mga taga Makati, ang yaman ng mga taga Forbes Park. Kumbaga yung mga gumagastos sa inyo, yung mga bilyonaryo sa Makati. Hindi ang mga Binay. Yun lang yun. Ang alam nila, sila mga pamilya Binay yung sa kanila, yung nagsalba sa kanila. Ang hindi nila alam, talagang ginagawa ng mga Binay na nakaasa sila sa gobyerno ng Makati para, alam mo yun yung feeling na ayaw mo nang mawala yung ginhawa na yun. Kung gusto mo na maramdaman yung ginhawa na yan, iboto mo pa rin sila ng iboto. Ayun yun mga bossing. Kaya nga, galit na galit yung mga tiga Makati na binabanatan natin yung mayor nila. Samantalang yung kapatid niyan, ninakawan nga kayo dati, di ba, na-convict pa. Pero anong nangyari? Pinasakay kayo, di ba? Kunyari, magkakaaway sila. Kunyari, magkakagalit sila. O yung oposisyon, Binay din. Yung administrasyon, Binay din. O diniloko nyo yung pare-parehas yung mga sarili ninyo. Yan yung dapat na iniimbestigahan ng Kongreso. Hindi ito si Mamba. Okay, given. No? Sabihin na natin, wala namang malinis na politiko. At sinong politiko may bahid yan. Pero bakit si Mamba lang? Gawin nyo sa lahat.